Nakita na po ng lahat. Sabay-sabay po nating basahin. Ang sabi po dito, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Ito po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Tinatawagan ko po ang magbibigay po ng mensahe. Praise God, no? Salamat. And kamusta po tayo? So, maraming salamat doon sa dalawa nating bisita at nagkita muli tayo. Tayo po ngayon ay nasa bagong series, no? Ang series po natin ngayon ay Freedom in Christ, no? Month of July, no? So, ano ba yung freedom of Christ na tinatawag, no? Yan, freedom in Christ, living the abundant life through faith. No? Sabi nga sa Galatians 5:1, nabasa kanina, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourself be burdened again by yoke. No? Pinalaya tayo ni Kristo upang maranasan natin ang tunay na kalayaan, kaya manindigan kayo at huwag nang hayaang muli kayong alipinin ng anumang tanikala. Sabi dito, freedom in Christ, living the abundant life through faith. Maraming tao ang iniisip na ang kalayaan ay ibig sabihin ay paggawa ng kahit anong gusto. Okay, saved na ako, free na akong magkasala. No? Alam yung ano ng Galatians o yung sinasabi ni Pablo, yung katotohanan. No? Bakit? May mga nagtuturo sa kanila na kailangan mong sundin yung ganito, kailangan mong sundin yung ganyan. No? Kailangan sumunod ko sa mga kautusan. Ang tuturo sa kanila, kailangan pang yon, mga sundin, mga kautusan. Lalo na sa yung Book of Galatia, lalo na sa pagtutuli. Sinong nakaanong book ng Galatians? No? Kailangan magpatuloy ka para ano? Para makasama ka sa aming religion. No? Ganun ang Book of Galatia. Kailangan para maging kasapi ka ng aming grupo, kailangan mong magpatuloy. Para ano? Para maging patunay sa kanila yon na ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos. Ngayon, malalaman natin, kailangan pa ba natin na sundin yung mga kautusan? Ano ba itong sinasabi na freedom in Christ? No? Pero, tandaan po natin, malinaw na malinaw po ang turo ni Pablo. Tandaan, hindi tayo iniligtas ng kautusan, kundi ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. By grace po tayo. No? Pero, baka ma-misinterpret nyo, hindi natin tinatanggal ang kautusan. Yung kautusan ay salamin lang yan, salamin para malaman natin kung gaano tayo makasalanan sa harap ng Diyos. No? Kaya ang Galatians chapter 5 verse 1 ay parang isang matinding paalala at paanyaya na una, ito'y babala na huwag na tayong bumalik sa dati ng pag-aalipin. Ano yung dating pag-aalipin natin? Tayo ay makasalanan pa. Mga estudyante, kung nangungopia kayo dati, nung kayo ay tinanggap na ni Kristo, dapat hindi na kayo nangungopia. No? Kung dati ay hindi kayo o tamad kayong pumunta sa church o hindi kayo pala punta sa church, no? Nung tinanggap mo si Kristo, automatic na to. Automatic. No? Automatic na dapat to. Pangalawa, panyaya na manatili sa kalayaang ibinigay ni Kristo. Ano ba yung freedom na ito? No? So ngayong umaga, pag-uusapan po natin itong freedom in Christ. Kasi marami pong mga Kristiyano ang nami-misinterpret. Ano ba itong freedom? Malaya na ako. Sabi ni Pastor, by grace naman tayo, so pwede na ba tayo magkasala? Hindi po. No? Pero ang tanong sa umagang ito ay,
talaga bang malaya na tayo? O talaga bang malaya na ang tao? Sinong walang kasalanan sa atin? Abuti naman, walang nag-amen. No? Okay, pero ibig ba sabihin nung nagkasala tayo, nakagapos pa rin po tayo, hindi tayo pinalaya na? So pagdadaanan po natin ito. So ano ba yung sinasabi natin ditong malaya ang isang tao sa paningin ng mundo? No? Malaya tayo, pero sa paningin ng mundo, nakakadena pa po tayo. Una, galit. Sinong hindi pa po nagagalit dito? No? Takot. Yan. Yung takot, yung pornografiya. Itong pornografiya, kalat na po ito. Bakit? Simula po nang pumasok na po yung internet sa buong mundo, napakaluwag na po ng pornografiya. Ultimong Facebook, minsan masisingitan kayo ng pornografiya. No? Kaya mag-iingat po tayo. Pagkakasala, kasinungalingan. Yan. Sino ang hindi pa nagsisinungaling dito? Na? Yung bang, Brad, saan ka na? Paalis na. Yung pala maliligo pa lang. Diyan na! Papunta na! Yung pala, nagbibihis pa lang. No? Yun ay mga simpleng kasinungalingan na hindi natin nakikita. No? Anong oras nga ang church natin? 9. Hindi pa naman yan, mga 9:30 na tayo. No? Pero okay lang po yan, naiintindihan natin kasi sa hirap ng service dito. No? Yung ang may service, nalilate pa eh. Yung pa kayang walang service. No? Pero, yan yung mga small thing na nagiging kasalanan at nakatali tayo sa pagkakasala. No? Yung mga bisyo, yan. Pagmamataas, yung bang, hindi. Yung pride, no? Lagi tayo na may pride. Yung pagiging alipin ng opinyon ng tao. No? Lagi tayong nakasandal sa yung opinyon lagi ng tao. Hindi, wag mo nang niya. Sabi ni pastor ganito, sabi ni Brad ganito. So nakatali tayo sa opinyon ng tao, no? Okay. So ang tunay na kalayaan na hindi lamang freedom from something. Yan, ang tunay na kalayaan ay hindi lamang freedom from something, kundi freedom for someone, si Jesus Christ. Amen po? So let us pray. Father God in heaven, marami pong salamat sa umagang ito. Lord, tulungan niyo po ang bawat sa amin na malaman namin ano po itong freedom na ibinigay sa amin ng aming Panginoong Jesucristo. Lord, kayo po ang nakakalam ng aming puso at isipan, palayain niyo po kami kung ano man po buwabagabag o nagiging sagabal upang mapakinggan namin itong mensahe na ituturo niyo po sa amin. Itago niyo po ako sa inyong likuran at ang kadakilaan, kaningingan ang siyang makita at hindi ang aking sarili. Lord, marami pong salamat sa congregation na kung saan dinako po niyo po sila rito upang marinig ang inyong mga salita at upang kayo po ay aming papurihan, dakilain at luwalhatiin. Panginoon, marami pong salamat muli. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, hindi freedom from something, kundi freedom for someone, Jesus Christ. Okay, so ano ang kalayaang binigay ni Kristo? Alamin natin. Ano ang kalayaang ibinigay ni Kristo? Sabi sa Galatians, it is for freedom that Christ has set us free. Para sa kalayaan kung kaya't pinalaya tayo ni Kristo. Okay. Ang salitang set free sa Griego ay eleotero. No? Sa Griego, eleotero. Na ang ibig sabihin ay palayain ang isang alipin. Tanggalin ang tanikala. Kaya nga may kantang, break every chain. Break every chain. Break every chain yun. No? Okay. At bigyan ng bagong katayuan. No? So pinalaya na tayo.
Doong namatay si Jesus sa krus. Hindi lamang niya tayo binayaran, hindi lamang niya binayaran ang ating mga kasalanan, sinira niya ang kapangyarihan ng kasalanan. Kapatid, tingnan niyo isipin ninyo ang isang preso, no? Yung isang taong nakakulong. Binuksan na ang kulungan, pero ayaw pang lumabas. No? Yung isang taong pinalaya, nasa presuhan, binuksan ang kulungan, pero ayaw pang lumabas. Kapatid, ganito tayong mga Kristiyano. Pinatawad na tayo ni Kristo, pero patuloy pa rin tayong namumuhay na parang alipin. Pag pinalaya po tayo ni Kristo, focus na tayo kay Jesus Christ. Amen po ba? Kaya nga tayo, nandito sa mundo, hindi para alipinin ng mundo, kundi para kay Kristo. No? Kung ang buhay natin ay 51%, 51% na lang, nasa mundo, kapatid, hindi ka totoong kay Kristo. Okay. Number 2, maikli lang po to. No? Number 2, ano ang tanikala ng kasalanan? Ano ang tanikala ng kasalanan? Ano ba sa Tagalog, simpleng Tagalog tanikala? Nakagapos. No? Ang kasalanan ay hindi lamang maling gawa. Ito ay kapangyarihang naghahari sa tao. Tingnan natin yung Romans, nandiyan ba? Tingnan natin yung Romans 6:16. Yan. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa kanino man bilang alipin, kayo'y nagiging alipin niyon? Maging ang kasalanan naghahatid sa kamatayan o pagsunod sa Diyos naghahatid sa katwiran. No? Romans 6:16. So alipin ang kasalanan naghahatid sa kamatayan. Alipin ang pagsunod sa Diyos naghahatid sa katwiran. Kapatid, kanino ka nagpapaalipin? Yung alipin sa kasalanan, kapatid, minsan hindi mo ito kontrolado. No? Ito na ang kumokontrol sa'yo. Halimbawa, hindi ko na mapigilan. Parang ako lang yan eh. Sinabi ng may diabetes ka, na dahil sa pagkain, kinakain ko pa rin. No? Sinabi ng mataas ang uric acid, kain pa ng kain ng tulingan. No? Minsan ganyan tayo. Isa pa, sinasabi, wag mo na akong baguhin, Brad. Ganito na talaga ako eh. Yan, madalas, yan ang inanami. Mami, ganito na talaga ako eh. No? Which is, nagiging alipin tayo ng ating sarili, nagiging alipin tayo ng kasalanan. Yun, yung ganito na talaga ako, ito na ang ugali ko. Yan yung sinasabing nakatali tayo sa kadena. No? Nakatali tayo sa kadena. Ma, huwag mo na akong ito na talaga ako, yun ang gagawin ko. Ito na ako eh. Hindi mo na ako kayang baguhin. Yan, yun yung mga nakatali sa tanikala. No? Kaya, sabi dito, alipin ng kasalanan, naghahatid sa kamatayan. Pero ang alipin ng pagsunod sa Diyos, naghahatid sa katwiran. Kaya tama ang sabi, hindi ba ninyo alam? Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa kanino man bilang alipin, kayo yung magiging alipin niyon. Kaya pag alipin kayo doon sa sinasabi na, ako to eh, ako na talaga to eh. No? No? Magiging kasalanan na naghahatid sa kamatayan. Pangatlo, kung nakatali tayo sa tanikala ng kasalanan, paano ito pinutol ni Kristo? No? Paano pinutol ni Kristo ang tanikala? Una, tinubos tayo. No? Sabi sa 1 Peter 1:18-19, hindi tayo tinubos ng anumang bagay na madaling mawala, kundi
ng mahal na dugo ni Kristo, yan, na tulad ng isang walang kapintasan at walang dungis na tuma. Malinis na malinis po, tinubos po tayo ng dugo ni Kristo. Pangalawa, pinatawad niya tayo. Walang hatol sa mga nasa kay Kristo, pinatawad, pinalaya niya tayo mula sa kaparusahan ng kasalanan. No? Pangatlo, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, kung ang sino man ay nasa kay Kristo, siya ay may bagong nilalang. Siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Ito, ang lahat ay nagiging bago na. Hindi lamang bagong simula, kundi bagong pagkatao. Kaya mga kapatid, pag tiningnan ka, ay hindi na ito si Jeff. Kasi yung dating Jeff, may bisyo, lasinggero. No, hindi na. Ang nakikita na sa tao ngayon ay si Kristo. Kaya tayo, may identity tayo ni Kristo. Hindi na si Ryan to. Kaya pag may identity tayo, ingatan natin yung ating sarili. No? Kaya hindi dapat tayo magpaalipin sa mundo. Hindi dapat tayo magpaalipin sa kasalanan. Kasi tayo, ang tingin sa atin ngayon ay nasa atin si Kristo. Dahil binigyan niya tayo ng bagong buhay. No? Pangapat, kung binigyan tayo ng bagong buhay, ito yung ating bagong pagkakakilanlan. Sino ka ngayon sa harap ng Diyos? No? Sabi dito, dahil kay Kristo, ito ang pinakamahalagang bahagi. Dahil kay Kristo, tayo ay binago. Tinubos at binigyan ng bagong pagkakakilanlan. Kaya nga sabi ko kanina, si Jeff, hindi na si Jeff ito eh. Sino na? May Christ-likeness na siya. May bago siyang may bago siyang pagkakakilanlan. Kaya mga kapatid, tayo ngayon may bagong pagkakakilanlan. Ingatan natin yung ating sarili na hindi mapahiya ang Panginoong Jesucristo sa harapan ng ibang tao. No? Kaya nga, sabi sa 1 Corinthians, kaya nga kung sino man ay kay Kristo na, siya ay bagong nilalang na. Amen po ba? Hindi yung pagdating, kilala mo ba si Jeff? Oo, yan yung magnanakaw eh. Di ba ang hirap nun? Uma-attend ka sa church. Amen po ba? Yan sikap. Ano yan? Kurap yan. Ang hirap kaya noon. Amen po ba? No? Kaya dapat, na tayo, hindi na tayo kung sino noon, kundi kung sino tayo kay Kristo. Amen po ba? Maraming Kristiyano, ang alam nila ay pinatawad lang sila. Pero hindi nila alam kung sino sila ngayon. Kaya kapatid, sino talaga kayo ngayon? Kay Kristo, ikaw ay anak na ng Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Bakit? Dahil tayo ay anak na ng Diyos. Ayaw niyo pa ba nun? No? Ayaw niyo pa ba nun? Kasi tinanggap at minahal ng Ama. Sa John 1:12, basahin ko na lang ha. Tinubos at pinatawad. No? Tinubos at pinatawad. Romans 8:11. Malaya mula sa kasalanan, bagong nilalang, yung sinasabi kanina. 2 Corinthians 5:17, binigyan ng bagong layunin. Ano ba yung layunin natin ngayon? May magandang plano ang Diyos para sa iyong buhay. Kapatid, dito hindi nakakamit ng Kristiyano ang pangako ng Diyos dito na binigyan ng layunin. Jeremiah 29:11, may magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Pero hindi natin natatanggap yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Bakit? Kasi bumabalik pa tayo sa dati nating kasalanan. No? Bumabalik pa tayo sa dati ng pagkakaalipin. Kaya minsan, bakit masarap maganda ang buhay. Pero kami, hindi alam ang layunin mo sa Diyos. No? Isa pa, kapatid, dahil sa anak na tayo ng Diyos, tayo ay kabilang ng pamilya ng Diyos. Ikaw ay bahagi ng kanyang bayan. Kaya kapatid,
wala pong Lone Ranger. Hindi ka nag-iisa. Palaging nandiyan dyan ang Diyos. No? Ephesians 2:19. At napakahalaga po natin at natatangi. Sinet apart po tayo ng Diyos. Ibig sabihin, nung dati namumuhay tayo sa mundo, sinet apart po tayo dahil sa ginawa ni Kristo sa buhay natin. Ayaw mo nun? Hiniwalay ka na, tapos pinipilit mo pang bumalik? Kapatid, sabi nga ng ibang hanggat hawak ka ng Diyos, walang pwedeng umagaw sa'yo. Pero, kung gusto mo talagang makawala, ibibigay din ng Diyos ang gusto mo. No? Ayaw mo sumunod eh. Bakit? Kasi gusto mo maging alipin ng kasalanan. Amen po ba? Kaya yung sa 1 Peter 2:9, nilikhang may halaga, layunin at pagkakilanlan tayo kay Kristo. Ngayon kapatid, kapag hindi mo alam ang iyong identity, tandaan, madali tayong bumalik sa dating buhay. Amen? Kaya merong fake Christian. Kapatid, sana hindi tayo fake Christian. Yung bang Christian tayo kapag Sunday o hap-hap lang, kasi pag nandito, gawa ng may wifi, mas nasa Facebook ka, hap-hap lang. No? Or hindi tayo talaga totoong na kay Kristo. Kapatid, sino ka na ngayon? No? Yan yon. Anak ka ng Diyos, tinubos at pinatawad, bagong nilalang, binigyan ng layunin, kabilang ng pamilya ng Diyos, mahalaga at natatangi. Ang daming pribileyo na ibinigay sa atin ng Diyos. Pero kung ikaw ay nakakulong, tulad ng illustration natin kanina, nakakulong ka, binuksan na ng Diyos, pero ayaw mo lumabas, nananatili ka sa iyong kasalanan. Ang dami niya, no? Binigay na pribileyo. Yung ikaw lang ay maging anak ng Diyos, ang sarap sa pakiramdam, kapatid. No? Ibig sabihin, may relasyon ka na sa Diyos. Mayroon na kayong intimate relationship ng ating Diyos. No? Bagong nilalang. Yun sinasabi natin kanina. No? Bakit maraming Kristiyano ang bumabalik sa dating buhay? Yan. Bakit maraming Kristiyano bumabalik? Last slide ko na pa yata to. Bakit? Una, kapatid, hindi mo talaga lubos na kilala si Kristo. No? So sabi sa Matthew 7:21-23, maraming nakakakilala lang kay Kristo bilang tagapagtubos, pero hindi siya nakikilala bilang Panginoon. Kilala natin si Jesucristo, Lord, pa-praise pa tayo. Pero kapag inilagay mo na ang Panginoon sa puso ng bawat isa, Lord, wag mo na. Diyan muna kayo. Ayaw natin lumabas sa pinaka-comfort zone. No? Kaya hindi tayo makalabas. Pangalawa, hindi matibay ang ugat. Last month, deep throat. Anong sabi? Kailangan malalim yung ating pananampalataya kay Kristo. Hindi lang dahil sa kilala natin, kundi mas malalim. No? Sabi dito, walang matibay na pundasyon sa salita ng Diyos at panalangin, kaya madaling matumba sa pagsubok. Matthew 13:20-21. Ako po nabibless ngayon sa Radiant Youth. No? Sana hindi AI yun, ha? No? Asan yung leader ng Radiant? No? Alam niyo po ba, talagang may devotion na sila ngayon. No? Yung iba naman talagang pag binasa namin ay talagang may sariling Kapatid, mga kabataan, hindi mo kailangan maging perpekto doon sa ginagawa ninyong tawag dito, devotion. Kasi nasa first step pa lang tayo. Ngayon, kung sa first step ay hindi nyo na naayos ang paggawa ng ninyong devotion, yung second step nun, lalong hindi nyo magagawa. No?
Kaya pilitin nyo yung unang step natin. Ano yung pinaka-basic? Merong 5 question. 5 question lang. Isang verse, 5 question. Tanungin mo, sagutin mo. Okay po tayo, no? Kaya, balik mo muna doon. Yan. Kaya dapat, titibay yung ating pananampalataya kay Kristo. Kasi meron na kayong life verse, morning devotion. Okay. Pangatlo, mahina ang pagtutol. Yung bang, yun nga, ako dito eh. Pag may pagkain na, mahina talagang pagtutol ko eh. Lalo na kahapon, sarap ng utan at saka nung ano nga yun? Yung isda na niluto ni Jeff. No? Hindi na pag-iingatan ng puso at isipan, kaya muling nabihag ng dating gawi at tukso. No? Alam naman ng misis ko yan. Pagdating sa pagkain, yan po yung pinakamahina ko. Kaya nga medyo wino-workout ko po kung paano ko mapaglalabanan. Kaya nandiyan yung misis ko, kumain ka na naman. Yan, siya yung aking taga-control. No? Sa 1 Peter 5:8, yan po yung sinasabi. Mahina yung pagtutol. Yung bang, alam mo ng kasalanan, hindi pa natin natututulan yung paggawa ng kasalanan. Then, yan, mas pinili ang sanlibutan. Yun sinasabi natin. 51% nasa sanlibutan ka. 49 lang ang kay Lord. Mas pinili mo ang sanlibutan. No? Tandaan, hindi masama dahil nandito tayo sa mundo. Pero titiyakin lang po natin na ang priority natin ay ang ating Panginoon, ang Diyos. Normal, nandito tayo sa mundo. Magtatrabaho tayo, mamamasahe tayo, makikipagtsikahan tayo sa mga unbeliever na dapat ay sinishare natin ng gospel, no? Dahil iniibig ang kasiyahan ng mundo kaysa kalooban ng Diyos. No, noon po, nung ako po'y bago sa Luzon, may mga tanod ako na Christian doon. Tataka ako, sabi ko, nasaan yung mga tanod? Pabayle. Pabayle ba yun? O pasayaw. Asan yung 3 tanod natin na ay Christian sila? Sabi sa akin nung committee ko ng Peace and Order, Christian din yan. Kap, kasi, bawal kasi sa amin yan eh. Ay, ganun? Bakit? Nakikiayon ba sila sa activities ng mundo? Abi, hindi kasi, bawal kaming umattend. So, kinabukasan o sa Mother Day, tinawag ko sila. Sabi ko, isa lang tanong ko, pag nag-duty kayo sa barangay during pabayle, saan kayo nagkasala? Ay magbabantay lang naman kayo. Ang binabantayan ninyo, hindi naman yung pabayle. Ang binabantayan nyo ay alin? Yung gulo. Saan kayo nagsabi nung wala namang hindi naman kami nagkasala. Bawal lang kasi sa amin. Mali yung nyo, sabi ko. So, sumunod na piyesta, simula ng activity, gaduty na sinda. No? Basta't, wag lang kayong, wag nyong ibigin ang kasiyahan ng mundo kaysa sa kalooban ng Diyos. No? Ngayon, kung kayo ay nandiyan dyan, at pasayaw-sayaw kayo, pabaili-baili, no? Yan. Niibig nyo ang mundo. Lalo na kung nagwawala pa kayo. Natatawa yung isa. No? Pero kung nag-i-enjoy lang kayo para sa Panginoon, kasi may mga sayaw eh. Ito yung problema natin mga Kristiyano. No? Wala tayong ganyang activities. Tama, mali? Kasi dito wala akong nakita eh. Ang nagiging sayawan lang natin dito during praise and worship. Tama, mali? Pero wala activities ang mga kabataan dito na mga ganyan. No? Napaka po nung sinasabi, iniibig
Pag sinabing iniibig, doon na nakapokus yung buhay mo sa sanlibutan, sa kasiyahan ng sanlibutan. Kapitan ako, nandoon ngayon ako, magme-message. Ang tingin nila doon, iniibig na. Hindi. Kailan ko pa iniibig ang mundo? Nagbigay ako ng mensahe. No? Kaya marami nagtaasan ng kilay dyan nung nagmensahe ako dati. Christian ba yan? Bakit nasa baylihan? No? Actually, samantalahin, mga kapatid, ang pagpupulis, anong nasa 10 utos? Thou shall not kill. Tanungin mo nga bawal ba sa kanya pumatay? Sundalo, bawal ba sa kanya ang pumatay? Lahat ng mga may barel, pero lang yung mga hold-uppers sa Hindi naman kasi nila iniibig ang mundo. Ang ginagawa nila ay tungkulin. Tama po ba? Kaya kung tungkulin mo lang yon, sabi nga nung isang Christian na kung tungkulin mo yon at hindi mo iniibig ang mundo, wala pong masama. Minsan, yung tungkulin, akala ng ibang mga tao, kahit mga Christian, iniibig mo na ang mundo. Kaya tayo, parang ang boring ng buhay natin. Amen po ba? No? Kaya dapat, tandaan natin, malinaw po yung sa verse dyan. Iniibig, sa ibang verse, do not conform. Tingnan natin yung Greek word ng conform. Ano ba talaga yung conform na yon? No? Tingnan natin yung original lagi ng language na yon. Yan. Kaya, sabi rito, piliin natin araw-araw na manatili kay Kristo at huwag bumalik sa dating buhay. Amen po? No? Kaya sabi rito sa Matthew 7:24, ang sino mang nakapakinig sa akin at tumanggap sa aking turo ay katulad ng taong marunong magtayo ng bahay sa matibay na bato. Tandaan kapatid, kapag nagbasa po tayo ng Bible, no? Aalamin lagi natin yung konteksto. Aalamin natin yung original meaning. No? So, separate po yon. Okay? So, ibig sabihin, malaya po tayo. Pero wag tayong kusang bumalik sa ating dating buhay. Bakit? Dahil hindi talaga nila alam ang kanilang totoong identity. No? Yun yung sinasabi na, kilala lang natin si Kristo, pero wala tayong totoong relasyon kay Kristo. Amen? Kung may totoong ang relasyon, kapatid, automatic yun eh. Kung ikaw ba may relasyon sa nanay mo, no? May relasyon ka sa magulang mo, hindi ba't alam mo kung kailan magagalit ang magulang mo? Tama po ba mali? Alam mo eh. Alam mo, kapag bumagsak ka sa grades mo, automatic magagalit ang parents mo. Walang matinong parents na kapag bumagsak ang mga anak nila ay, galing-galing mo, buti na lang bagsak ka na matutuwa pa. Di ba? Ganon din po tayo sa kay Kristo. Kapag may totoong relasyon tayo sa Kanya, automatic, ini-enjoy natin yung Kanyang presence. No? Bakit? Kasi malaya na po tayo. We are free. Pero ang kalayaan na yan ay hindi natin dapat gamitin sa maling pamamaraan ng kalayaan. No? Okay, 6. Paano manatiling malaya? So, yun na yun. Paano tayo manatiling malaya? Sabi natin kanina, ang tanong natin, kapatid, malaya ka na ba? O, tingnan natin kung malaya ka na. Sabi dito, kalayaan kay Kristo ay hindi isang beses lang na karanasan, kundi araw-araw na pagpili na sumunod sa Kanya. Ito ang problema ng mga once na tinanggap natin si Kristo, tama na. Wala na tayong gagawin. Mali po yun. No? Kaya nga sabi sa Galatians 5:1, kung gayon, manatili. No?
Manatili kayo sa kalayaan na binigay sa atin ni Kristo at huwag kayong magpasakop muli sa pagkaalipin. Una, paano tayo? Yan, paano tayo manatili? Meron lang ako 5 rito. Aralin ang salita ng Diyos. Kapatid, ikaw lang nakakalam po niyan. Ikaw lang ang sarili mo kung inaaral mo ba ang salita ng Diyos. O ini-AI mo. No? Sabi sa Salmo 119, 105, sa John 8, 31, 32, ang salita ng Diyos ang magsisilbing gabay at sandata laban sa tukso at kasalanan. Kapatid, wala namang masama sa AI. Tulad na sinasabi natin. Basta't gamitin lang natin ng tama. No? Pero kung yung ibinigay ng AI, yun na mismo yung kukunin mo, kapatid, para ka ng para ka ng robot o mahigit ka pa sa robot na ang nagdidikta sa iyo ay yung computer o yung AI. No? Pangalawa, manatili sa panalangin. Sa panalangin, lumalakas ang ating relasyon kay God at nakakatanggap tayo ng kanyang kaparihan. Ako po yung natutuwa na rin. Ako yung nabibless. Dahil yung isang kabataan natin, marunong na rin mag-pray. Dati hindi siya nagpipray. No? Pag pinipray namin yan, ikaw na, bro, ikaw na lang. Pero ngayon, nag-pray na. No? Bakit? No? Manatili sa panalangin. 1 Thessalonica 5:17, Pilipos chapter 4, 6 to 7. Pangatlo, makipagkapwa sa mga mananampalataya. Kapatid, ito yung problema natin. Mas gusto pa natin maging barkada ang hindi mananampalataya. Wala pong masama doon, ha? Pero kapag ang barkada mo ay hindi mananampalataya at hindi mo pa na-share ng gospel, mas malaki ang posibilidad na ikaw po ay kanyang madala sa mundo. At yung 51%, baka siya yon, kapatid. No? Kaya ini-encourage natin ang congregation na dapat manatili sa mga mananampalataya. No? Okay. Bakit? Ang tamang komunidad ay nagbibigay ng suporta at pananagutan at pagtuturo. Siyempre, pag hindi mananampalataya ang grupo mo, ano ituturo niya sa'yo? Tara, Brad, inom tayo. Tara, huwag ka nang pumasok. Ano lang naman yan? Isang araw lang naman yan eh. Hindi ka naman babagsak na isang araw. O, kita mo yung mga, yan yung mundo. Yan yung ginagalawan ng mundo. No? Yaman mo, pag sinabi mo pang magagalit si mama, hindi magagalit yan. Sabihin mo lang ito. Turuan ka pa magsinungaling. No? Yan yun eh. Okay. Nawala na. Yan. Next. Iwasan ang sanlibutan at masamang bisyo. No? May mga bagay na muling magbabalik sa atin sa pagkalipin. Pumili ng kabanalan. Iwasan ang sanlibutan. Paano natin iwasan? Ang sinasabi natin, kapag hindi maganda ang sanlibutan, no? Iwasan na natin. Kung dinadala ka niya sa bisyo, iwasan na natin. No? Kasi, set us free na tayo eh. Inilayo na tayo eh. Huwag naman tayong bumalik. Alam niyo po ba na masaya o pinakamasaya, no? Ang mabuhay sa mundo. Amen po ba? Abutin na lang, walang nag-amen. Pero, ang kasiyahan ng mundo, pansamantala lang. Pansamantala lang yan. Pero yung kasiyahan na ibinibigay sa ni Kristo, panghabang buhay. Wala ka na sa mundo, masaya ka pa rin. Dahil kay Kristo. Pero ang sanlibutan, ang kasiyahan mo, dito lang yan sa lupa, kapatid. Pag nawala ka na rito, malalaman mo kung gaano kahirap sa kabilang buhay. Lalo na yung binabanggit sa Revelation, sa pahayag, yung dagat-dagatang apoy. No? So, pumili tayo. Sabi nga rito, iwasan ang sanlibutan.
Panglima, tumingin kay Jesus lagi. Pag tayo ay nasa bingitan ng tukso, Lord, ilayo niyo po ako rito. Ayoko maging 51% doon sa sanlibutan. Pwede tayong pero wag nating ilayo yung paningin natin kay Kristo. Amen po ba? No? Mahirap. No? Biro mo, wala kang gagawin kundi magbasa ng Bible, manalangin, mag-prayer meeting, Sunday service. Ay, prayer meeting na lang, ang hirap, no? Bakit? Sarap kaya matulog. Ako nga minsan inaantok na ako, gusto ko nung matulog. Masarap. Kasi yun yung sanlibutan. No? So tumingin araw-araw. Hebreo 12:2, 2 Corinthians 3:17. So sabi dito, piliin araw-araw. Ang kalayaan ay nanatili sa patuloy na pagpili kay Kristo. Araw-araw po tayo. Araw-araw natin piliin na maging masaya tayo kay Kristo. No? Kaya tandaan, hindi tayo malaya para sa kasalanan, kundi malaya para sa kabanalan. Dahil may buhay tayong, ang buhay natin ay may layunin. No? Higit sa lahat, magtiwala tayo sa Diyos. Hindi sa sariling lakas, no? Kundi sa biyaya at kapangyarihan ng kay Kristo. No? Kaya nga, kay Kristo, sige next. Kay Kristo, kapatid, ikaw ay pinatawad. Kristo, ikaw ay pinalaya. Hindi nakalumbaba. No? Ikaw ay pinalaya. Kay Kristo, ikaw ay anak ng Diyos. Kay Kristo, ikaw ay bagong nilalang. Amen po. No? Kaya ang tanong ngayon ay, tingnan natin yung ating sarili. Ano yung tanikala na nais putulin ng Diyos sa iyong buhay? Nabubuhay ba tayo bilang anak ng Diyos o parang alipin pa rin? Pinaniniwalaan ko ba ang sinasabi ng Diyos tungkol sa akin o hindi? So ano ang dapat kong iwanan upang maranasan ang tunay na kalayaan? So, sa conclusion, hindi namatay si Jesus upang patawarin lamang tayo. Tandaan, kapatid. Hindi nagpapako si Kristo at namatay para patawarin lamang tayo. Nabuhay siyang muli upang maranasan natin ang tunay na kalayaan. Kapatid, naranasan na ba natin ang tunay na kalayaan? Ibig sabihin, kung naranasan na natin ang tunay na kalayaan, hindi ka na alipin ng kasalanan. Hindi ka na bihag ng nakaraan. Hindi ka na, kapatid, tinutukoy ng iyong mga pagkakamali. Yung bang lagi kang, kasi. No? Kaya kay Kristo, ikaw ay pinatawad, ikaw ay pinalaya, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay bagong nilalang. Kaya sinasabi ni Pablo, kaya sabi sa Galatians 5:1, ano yung ating topic? For freedom, Christ has set us free. Ang sarap, kapatid, maging malaya tayo dahil kay Kristo. Hindi tayo malaya dahil sa alipin tayo ng mundo. Challenge, kapatid, kapag alam mo kung sino ka kay Kristo, hindi mo na kailangang bumalik sa mga tanikalang sinira na ni Kristo. Lumakad tayo araw-araw sa iyong bagong pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos at hayaan ang kalayaang ibinigay sa atin ni Jesus ang makita sa ating pamumuhay. Let us pray. Father God in heaven, marami pong salamat sa reminder po. Lord,
marami pa po sa amin. O lahat po kami, Father God, ay nakatali pa po sa mga kasalanan. Lord God, tulungan niyo po ang bawat isa. Alam po, Father God, alam po namin, Father God, na hindi po madali ang mga kasalanang nakapalibot po sa amin. Pero dahil sa biyaya po ninyo, Lord God, na kayo po ang tumubos para sa amin, nagkaroon po kami ng isang malaya upang kayo po ay aming papurihan, luwalatiin, dakilain. Salamat, Father God, sa pagkakatubos niyo po sa amin. Dahil kung hindi po kayo muling nabuhay, wala pong silbi, Father God, ang inyong pagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Lord, narito po kaming lahat, nagpapakumbaba, nagpasisiyas at bumuli. Kung may nakita pa po kayong kabahiran sa aming mga puso o nakakabalik pa po kami sa aming dating pamumuhay, Lord God, tulungan niyo po ang bawat isa rito na muling bumalik po sa presensya po ninyo. Na muli po kayong makilala, hindi lamang po dahil sa alam po namin na kayo ay si Kristo, kundi magkaroon po kami ng malalim na relasyon. Magkaroon po kami ng intimate relasyon, Lord God. Salamat, Father God, na pinalaya niyo na po kami. At alang kalayaang ito ay hindi po namin ito hahayaan na makabalik po kami sa dati namin pagkaalipin. Lord, tulungan niyo rin po ang aming pastor. Hindi po madali ang binibigay niyo pong pasanin sa kanya upang pangunahan po ang congregation na ito. Lord, alam po namin, Father God, na may napakaganda kayong layunin sa aming butihing pastor. Ano man po mo yun, naway magampanan po niya ang tungkulin na iniatang niyo po sa kanya. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpan po natin ang Diyos.